that was a very big blow to us. Kasi this was during the time na maraming namamatay, you know? I don't know, but this was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. What I did, tinago ko po asawa ko. Ilagay mo nga. Diba? Private mo nga. Ano mo nga yung link niyan? Kasi lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something which he did not do. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya hospital arrest daw siya. No. Ang drama ko pag ganito, for our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. This time, ikaw ang susunod sa akin. So, tinago ko siya. I think this storytelling intends to parang tell a love story. Ganun yung intention nila na parang, love na love ko yung asawa ko that I have to do this, na itatago ko siya sa mga kasong rape sa kanya. First na topic natin for today na magandang pag-usapan. Yung DILG kahapon, nag-press con sila. So, meron pala silang action laban doon sa TPO na final ng DILG. So, apparently, ang DILG is going to question the decision, the order that was issued by Davao Court, by the Davao del Norte Court yata yun. Ayun, na RTC. Ayun. So, ang sabi ni Ben Hur, tuloy-tuloy lang daw sila sa pag-ooperate nila dun sa KOJC compound. So, kaya sila hindi umaalis. Kaya hindi sila umaalis dahil nga, for them, wala silang ginagawang mali. Dahil daw, yung Davao Court na nag-issue ng DPO, vina-violate daw niya yung decision ng Supreme Court na ilipat ang mga kaso ni Kibuloy from Davao to Quezon City in the past. Yun yung sinasabi ni Ben Hur Abalos. Nakakaloka actually. Nakakaloka. Ayan, teka lang i-share ko sa inyo yung sinabi ni wait. Nakakaloka yun kasi ano yun kapag merong mga kasong ganyan, tas in this case, injunction siya. Kasi may mga inuutos yung di ba, pag cease and desist, ganyan, tas tanggalin yung mga barricade and whatnot, ganyan. It seems that walang pakialam si Ben Hur sa, wala siyang care kung nasisira ba ang karapatan ng mga tao sa KOJC or not. It seems that wala siyang paki doon at all. Ayun. Ano to? Teka lang. Teka lang. Sorry, meron lang ako sinagot. Ayun. Gusto ko iparinig sa inyo yung interview ni Abalos. Tara sa Liwasang Bonifacio bukas, mga ante, sabi ni Pretty Pangit. Everyday pala yung ganap sa Liwasang Bonifacio. Ayan. Patulog na ako, mamaraton ko na naman to bukas. Replay kasi ako, hirap pagbitin. Todo defense si Abalos, dahil sa kanya naka-address talaga ang TPO, sabi ni Joji Gamboa. Oo nga, pero kasi parang, do you really think na walang vina-violate na karapatan or walang excesses na nangyayari sa KOJC?
Secretary Abalos? Is that really your stand? Kasi kung yun ang ano ni Abalos, I am really going to campaign against him. Talaga iniisip niya na walang kasalanan, walang excesses yung mga pulis doon. Pagkatapos, ang mali kasi nila, 'di ba, sinara nila yung cathedral. Walang access sa cathedral eh. Inano nila yun eh. Nag-barricade sila sa cathedral eh. Pagkatapos, kahit lawyer ng KOJC, hindi makapasok doon. Ganon. So parang, do you really think na wala kayong vina-violate dyan? Na kahit anong karapatan ng mga tao doon? Nakakadiri. Ayan. So yun, the fact that it's giving issue, wala ba siyang pananagutan? Well, may talaga, kasi may pananagutan doon si Ben Hur, kasi ngayon, ina-quiz na niya na, hindi, diretso, ituloy-tuloy lang kayo dyan, mag-ano lang kayo dyan, dire-diretso lang dyan, kasi yung Davao Court, according to him, wala daw karapatan ang Davao Court na mag-issue noon, kasi nga, meron daw issuance yung Supreme Court before, na yung mga kaso daw na related kay Pastor Kibuloy ay dapat daw automatic ay inililipat sa Quezon City. I think isa rin yan sa mga mga nilalabanan ng KOJC eh, kasi nga na-dismiss na yung mga kaso doon. Kaso parang i-reopen siya at ililipat sa Quezon City Court. Ayun. So yun, sila, petition for certiorari and mandamo. So they wanted a specific action from the Davao Court to basically, parang sinasabi nila dapat daw hindi daw dapat nag-act yung Davao Court, dapat dinala raw yun sa Quezon City dapat. Ayan, gumamit ng mandamo. So, Miss Joey, please enlighten us, di ba talaga ni Tory sinunod ang court order, or di sinunod because di naka-specify sa court order na lisanin ng kapulisan ng KOJC compound? Well, yun kasi yung argument nila. Parang ang sinasabi nila, hindi naman kami inutusan na umalis. Ang sinasabi is that, kasi yung, di ba binasa na natin yung TPO. Ang sabi dun sa TPO, huwag kayong gagawa ng kahit na mas-threaten yung life, liberty, and property ng mga taga-KOJC dyan. Okay? Pagkatapos, ang direct na action na sinabi is tanggalin yung mga barikada ninyo, yung mga ninyo. Tapos, huwag yung pinoprohibit yung mga tao dyan na kumilos within the compound. Kasi parang ang sinabi dun sa TPO na you should refrain, is directed to remove all the barricades, at lahat ng mga lahat ng mga hadlang para ma-exercise nila ng tama yung kanilang yung kanilang pamumusaysay doon. Ganon. So yung sinasabi nila, una, nung lumabas yung TPO, yun yung argument nila. So parang ang ginawa nila, umalis lang sila kasi tinanggal lang nila yung barikada. On the same day, bumalik sila kasi sinasabi nila na, hindi naman sinabi na umalis kami. Ang sabi, pwede pa rin namin yung search warrant, ganyan. Pwede pa rin namin i-apply yung search warrant. Pwede pa rin namin i-serve yun, ganon. However, nagkaroon ng supplemental na clarification. Ang sabi dun sa supplemental na clarification na kung i-apply niyo yung search warrant, i-implement niyo yung search warrant, dapat yung gagamitin ninyo na force in serving the search warrant should be reasonable and necessary. Ganon. So ngayon, kung reasonable siya or necessary, it becomes a question of fact. 'Di ba? May search warrant ba silang hawak? Meron. Warrant of arrest pala. Warrant of arrest. Sorry. Ang hawak nila is, ang hawak nila is warrant of arrest ni Sylvia Semenes. Ayun. So ngayon, nung una, ang argument nila, ang sinasabi nila nung una ay hindi, tanggalin lang yung mga barikada, walang problema. O tatanggalin natin yung mga barikada, di sige, okay, ganyan. Pero tuloy pa rin sila kasi isa-serve pa rin nila yung warrant of arrest kay Sylvia. So, naghahanap pa rin sila dun sa KOJC compound. Ganon. Pagkatapos, ngayon, itong sinasabi naman ni Abalos, iba. Medyo different siya dun sa una nilang stand nung mga kapulisan doon. Kasi ang sinasabi ngayon ni Abalos ay, ang tawag dito, yung Davao Court ay mali siya in the first place. Hindi siya dapat nag-issue ng protection order. Ayun. Sabi ni Hazel Medina, masyado din kasing vague yung court order kaya nahahanapan ng loophole nila Abalos. Actually, oo. Sa totoo lang, dapat dapat mas specific sana yung court order nung Davao. Ayun. Hindi rin siya masyadong milinawan kasi. Ayun. Hello, cosmological woman of the universe.
and the US enemy number 1. Hello, biological woman of the century. Oh, kamusta na? Ayan. Oh, Dito, ang sinasabi ni Abalos pala, walang karapatan yung Davao Court na mag-issue ng TPO. dahil. Meron So- daw kasi Supreme Court order na yung mga kaso ni Kibuloy sa Davao, ililipat sa Quezon City Court. So dapat daw, yung mga TPO na ganyan, motu proprio, nililipat sa Quezon City. Ito yung problem kasi. Well, the thing is, if you are challenging the decision of the RTC, the proper venue is not the public. It's not the public, but the CA. Ayun nga, kaya nag-file sila ng petition for certiorari and mandamus. O, di ba sabi ko sa iyo Sabi ko sa iyo, aakit nila yan. Tapos ililipat nila yan sa Quezon City. Sabihin na, dapat so maantala na naman. Pahabain To ng bonggang-bongga. Pahabain nga nila yan. Kasi nga, wala nga dun si Kibuloy. This is a state-sanctioned hostage taking of a property. Na pag hindi ka, ito lang simple message nila. Pag hindi ka sumurrender, Kibuloy, hindi kami aalis sa KOJC compound. Di hostage taking. Di ba? Yun na yun wala namang iba doon wala namang iba. Tapos, kaso ang malaki nila kasing problema dito, the longer they stay at the longer they stay at the KOJC compound, the more it becomes defensible yung kanilang service of warrant of arrest. Meron bang warrant of arrest na ganyan? Na nagka-camping ka dun sa area ng... Defensible? The more it becomes defensible? The more it becomes indefensible. Indefensible. Well, wala naman sila kasi they have to save face. Kaya nga di ba kung ano nung iniimbento nila, may nakutang. Si Abalos pa, sabi niya, may nakita kaming mga secret emerald. Passage, ganyan. Yung meron may mga kita kaming high-level explosive. Kukunin namin ang plano ng KOJC compound, si City Engineering, kung ito ba yung nasa original. Parang, and? Kung wala sa original, and? na parang, ano na nga yan, they are, sabi ni Rudy Padilla, iba kasi ang cause of action dito regarding TPOs. Diba? Actually, yan nga rin yung inaano ko. Seryoso ba to si Abalos? Na pati yung TPO, gusto niya ililipat sa Quezon City Court? Kasi iba naman yung concern dito. Hindi naman si Kibuloy yung hindi naman si Kibuloy. Unang-una, hindi si Kibuloy yung subject ng TPO na yon. Ang subject ng TPO na yon ay yung karapatan ng mga KOJC congregation members. Yung kaso na yan, hindi naman nilipat sa Quezon City. Ang nilipat sa Quezon City, Kibuloy. Kaya nga diba, Kibuloy is a separate entity, personality, doon sa subject ng TPO. Oo, correct. Actually, ang nakakaloka dito, kasi sobrang nakaka-frustrate si Abalos Kasi ito yung sinasabi niya. Supreme Court order transfers of venue of Kibuloy criminal cases from Davao City to Quezon City. Kibuloy cases. Yung sa KOJC, at yung ground noong pagkuha nila ng TPO is not on the basis of Pastor Kibuloy's warrant of arrest. It was Sylvia Jimenez. So parang, talaga, pangakyatin mo ng CA yan? Itong Supreme Court na to, Kibuloy cases yung tinutukoy dito. Yung TPO is not rooted upon doon sa case ni Kibuloy. Kay Sylvia Jimenez siya. Hindi nga. The TPO is not even about Sylvia. The one who asked for a TPO is the congregation itself. Hindi. Kasi yung TPO na, kumbaga, yung TPO na ni-request ng mga nandun sa congregation is rooted, yung factual consideration niya is because of the service of warrant ni Sylvia. So, ngayon, because yung service of warrant na yun, yun yung reason kaya nandun lahat ng pulis Hindi, pero ang ano kasi niyan, sino bang humingi ng TPO? Ang humingi ng TPO is neither Kibuloy nor Sylvia. Ang humingi nun ay is the congregation itself and the school. Okay? Wala lang rooted. Ang ano dito kasi ang ano dito is si Kibuloy. Sana ko si Kibuloy yung nag-request ng TPO, no? Nag-request ng TPO, but it's not. It is actually the Kingdom of Jesus Christ and Josemaria College Foundation. So itong ano ni Abalos, o di diyan ka sa Quezon City, mag-ano ka, hindi pa naman chinachat. Ang inaano nung writ of amparo is you are violating the rights of the congregation and the school. Entirely different, actually, wala namang problema doon. Entirely different case talaga to. Kasi iba talaga yung cause of action nito. Yeah. Independent talaga siya. But ang point nga kasi, kinoconnect kasi ang justification kasi dito ni Abalos is that, there is a Supreme Court order
moving all the cases related kay Kibuloy sa Yeah. Quezon City Court. Okay? Yes, So, ang exactly. sinasabi niya, itong TPO na to, ang sinasabi ni Abalos, ang kanyang premise ay itong TPO na to is coming from a Kibuloy case. Okay? Kung ganon ang argument ni Pastor ni Secretary Abalos, magfe-fail pa rin 'yon. Kasi kung 'yun ang premise niya, yung ngang TPO na ni-request ng kongregasyon ay wala namang factual consideration tungkol sa kaso ni Kibuloy, bagkus ang kanyang factual consideration is service of warrant of arrest ng ibang tao at hindi naman ni Pastor Kibuloy. So, following the logic of Abalos, it doesn't even apply here. Kung gagamitin natin yung Supreme Court order na tinutukoy niya na ilipat ang kaso lahat ng related case tungkol kay Kibuloy, dapat wala namang all related case eh. Pati ano yan, to? Wantosawa? Lahat ng... nga. Parang, ang masasabi ko lang dyan, kasi nga, syempre, well, it's a remedy available to the government to file a petition for emerald, certiorari, di ba? Certiorari. Ngayon, yung sinasabi, paano naman pipatigil yung warrant? Well, KOG, it's actually Kibuloy who has to challenge na nga ni Kibuloy yung warrant, di ba? There is an ongoing challenge dun sa warrant. Ngayon, ito yung... may kasama yung mga related, sabi, the court further directed judges in Davao City and other stations in Mindanao where future related cases involving Kibuloy and his co-accused may be filed motu proprio order the transmittal of the records to the... Yan yung hinuhold ni Abalos na diyan siya naka-kembot. Yan yung pinanghahawakan niya. Ang ano kasi dito is hindi naman pinapahinto ng TPO yung pagsiserve mo ng warrant. The thing is, the TPO is about the manner that you are serving the warrant because it is affecting the rights of others. Namely, the congregation and the Jose Maria College Foundation. Ito naman kasi si Abalos, well, ipinag-iisa nila kasi magkaiwalay na person. Diba, is a different personality. Jose Maria College is a different personality. KOJC Congregation is a different personality. Hindi mo siya pwedeng pag-isa-isahin dahil lang Jose Maria College. Anong school daw na apektuhan? Jose Maria College. Kasi nasa kaya nga inaano dito is yung karapatan ng Jose Maria College at ng congregation, the congregation to practice, continue its observance of its faith. And second, the school and its students to continue their practice of the right to education. So, ngayon ang ginagawa nila, kinokollapse ng government and of course ng mainstream media, yung tatlo, si Kibuloy, yung Jose Maria College, saka yung congregation, which is not allowed. Well, correct. Ako nakakita nito. Halimbawa, si Joey, may company si Joey, di ba? And then si Joey is subject ng isang warrant of arrest for murder. Will I collapse? Pag-iisahin ko ba yung company ni Joey sa Joey? No, because Joey has company is a different legal personality than Joey. So ngayon mo, nag-serve ako kay Joey ng warrant of arrest. Sabi ko, nandoon sa company. Halimbawa, sa company ni Joey. Tapos isasara ko yung buong company at doon ako magka-camp. Is that allowed? Tapos sabihin ko, hindi, kasi nandyan sa si Joey kasi nagtatago sa mga tubo-tubo. Nagtatago, merong secret bunker dyan sa company. Can you do that? At mag-stay ka ng 8 days. So, naapektuhan mo na yung operation ng company. Pwede ba yun? For 8 days? For 8 days? Are you serious? Saan ka nakakita ng ganun? Correct. Ang isa pa nakakaloka dito, Sas. Kasi di ba ang sabi ni Ben-Hur Abalos, it's a pure police operations. Okay. Ngayon, sinasabi niya, ay hindi yung Davao Court, walang karapatang mag-issue ng TPO, ineme. Actually, ito si Ben-Hur, tatakbo tong senador. Do you seriously believe na walang infringement ng mga karapatan na nangyayari dyan? Kasi ang tinetechnical kasi ngayon ni Kibuloy yung issue eh. It is not facing the real the real clamor of the people. Tinetechnical niya, ay hindi, kasi ganito, meron ako ganyan action na nila. Tinetechnical ni Kibuloy? O ni Abalos? Tinetechnical ni Abalos si KOJC, ganyan. Ngayon, since nag-acquiesce ka na dun sa mga hindi, tama lang, kasi ang statement ni Abalos, hindi, dire-diretso lang po kami, tuloy-tuloy lang po ang gagawin sa KOJC, ineme, ganyan. Di in-acquiesce mo na. Ngayon, you are equally Torre, di ba? Tapos si Torre wala na, di ba? Pagkatapos ng TPO, wala na siya dyan, di ba? Pumalis na siya, di ba? Pumalis na si Torre, di ba? Si Torre pa rin ba ang ground commander? Hindi na siya nagpapakita eh. Ang last na sighting sa kanya, nasa helicopter siya. Sino na yung ground commander? Sino na yung ground commander? Iba na yung humaharap. Wala na, di ba? Hindi na alam ni Torre na, di ba sabi niya, wag tayo ditong
hindi itong lugar ng debate, gusto niyo magsampa na lang kayo ng kaso sa korte o nagsampa, nagkaroon ng TPO, alis siya. Umalis si Tory, alam niya mapuputukan siya eh. Kasi yung ginagawa ng yun, meron pa siyang protektado pa siya ng presumption of regularity dun sa ginagawa niya before the medyo sakop pa siya ng presumption of regularity, no? Pero ngayon may TPO na, iba na yung hindi na siya nandun. Di ba? Hindi na siya nandun. Wala na. Kaya nga itong ginawang command center ng Catedral, iba na naman yan. Pwede uli silang diyang sampahan ng TPO. Kasi bakit mo, yan ay malinaw na paglabag sa religious freedom ng congregation, especially na meron silang importanteng pagsamba. No? Anong hinahanap mo pa dyan? Hindi ka nagsiserve ka ng warrant, di ba? Bakit nagsiserve ka ng warrant? So, ibig sabihin, dapat meron kang reasonable basis kung bakit nandyan. I-presenta mo. Ano yung mga heartbeat na meron ka pa etos na, hindi, meron kasi mga secret compartment, Pero wala akong chika. Meron akong nakausap na makisig, balingkinitan, at matapang na nilala. Tapos nagtanong ako dun sa kung paano ino-operate yung Novaski D+3 Novaski. So sabihin ko nun, sir, ganito po ba ang display ng pagka po i-operate ang Novaski D+3 na model, ganito po ba yung lumalabas na Tapos nung nakita niya, sabi niya gano'n, man, nakakatawa nga eh. Kasi ganun yung sinasabi nila kasi nakita rin niya yung kay Gretchen. Tangina! Tawang-tawa daw talaga sila. As in, tawang-tawa daw talaga sila kung bakit gano'n. So, alam niyo na kung bakit mababa ang moral. Tigilin niyo ako sa mababa ang moral, kaya kailangan kantahan. Si PRR, di ba? Kinantahan niya yung mga sundalo ng Marawi. Para tumaas yung moral. Bakla, anong ginagawa niyo? Di ba ulan makilaban? Lumaban ba kayo sa Sa KOJC? Ano yung labanan dyan yung prayer meeting nila? Sabihin ninyo, kaya bumaba ang moral ng mga pulis dahil hindi nila alam kung bakit sila nandun. Parang, bakit kami nandun? Bumaba yung moral ng mga pulis. Tangay na yung nakita nilang heartbeat detector pang Call of Duty. Kaya bumaba yung moral ng mga pulis dahil alam nilang amats to ng adik. Inaamat sila ng adik. Sinabi sa hindi kayo pwede umalis. Ganito. It's my way or the highway. Hindi kaya alis siya. Hello, Louie. Hindi kaya alis siya nang hindi niya napoproduce, hindi niya napapasuko sa Kibuloy. True. Ayun. Diba? Tama si Lentroy, no? Si Marantan, I think it is Marantan, kasi si Marantan din yung ka-meeting ng mga abogado ng KOJC pagka meron silang briefer. Si Marantan na yung nagko-call ng shots. Alam nyo, sabi kong kulto, there's no, kahit kulto ang tingin nyo sa isang religious group, it doesn't count. That is your personal bias, no? That is your personal bias. Ang pinag-uusapan dito is this is a religious group. It's recognized. Bigla mo na lang din-recognize yung religious group. Papunta-punta kayo sa mga punyeta, yung mga politiko kayo for the longest time. Pag kailangan nyo ng boto, pahingi kayo ng guidance dyan. Tapos biglang yung kulto na, hindi pa pwede yun. Ano yun? That's pure political opportunism, hindi ba? Hindi po, yung sinasabi yung kulto, that's your personal bias, no? Nobody, that will not stand in court. Hindi mo pa rin sabihin sa court, hindi, kulto po kasi ito, kaya hindi namin i-respect ang religious right. Parang wait, kailangan mo yung actually, hindi naman illegal ang kulto. Hindi illegal ang kulto. As long as wala silang ginagawang krimen or hindi sila nag-e-engage sa mga criminal activity, hindi illegal ang kulto. Kung kunwari sabihin niya kulto man sila. Hindi illegal ang kulto. In fact, yung iyong religious right to believe is actually I don't know if you remember this, nagkaroon ng issue before na kung saan yung mga estudyante, I think it was in Cebu, mga estudyante sila ng Jehovah's Witnesses. And if I remember the facts right. Ang kaso nun yung hindi sila hindi sila nagpapanatang makabayan at saka naglulupang hinirang. Hindi sila nagpapanatang makabayan at naglulupang hinirang. Ngayon, gusto silang i-kick out ng school kasi hindi sila naglupang hinirang at saka nagpapanatang makabayan. Sabi ng mga bata, decision doon? Ano Supreme Court pa? Ang sabi ng Supreme Court doon, hindi sila pwedeng i-kick out. Ayan. Kasi you cannot just kick them out on the basis of that. Kasi kailangan yung irespeto ang kanilang religious belief. Yeah. That's why ato lupang hinirang to versus yung yung right nila to believe. Yung right nila is that you cannot parang pledge allegiance sa mga symbols.
Eh, yung flag symbol siya. Okay, the court ruled in favor of Jehovah's Witnesses, holding that making it admits the ano bang, asa ba yung Supreme Court case mismo? Teka, ano ko yun eh. Oh, sige. Kaya nga, alam mo, you have taken over the cathedral. It's a church ground. Bex, it doesn't matter whether you believe it is sacred or not, no? But for the religious group, it is the church. You have taken over a church. You turn it into a command center. Diyan na kayo namamalagi. Nag-ano na kayo. You actually desecrated a church ground. Ito, 95770. GR number 95770. Ayan. Because they raise essentially the same issue. Whether school children who are members who are members of a religious sect known as Jehovah's Witnesses may be expelled from school for refusing on account of their religious belief to take part in the flag ceremony, which includes playing by a band or singing the Philippine national anthem, saluting the Philippine flag, and reciting the patriotic pledge, yung Paratang Makabayan. I know, religious freedom is a fundamental right which is entitled to the highest priority and the amplest protection among human rights. Can you imagine? Highest priority. Yes, ito yung pinakamataas. Okay. Or it involves the relationship of man to his creator. Ito ang nasa ano natin to sa jurisprudence. The right to religious profession and worship has a twofold aspect: freedom to believe and freedom to act on one's belief. The first is absolute as long as the belief is confined within the realm of thought. The second is subject to regulation where the belief is translated into external act that affects the public welfare. Ngayon, petitioners stress, however, while they do not take part in the compulsory, they do not engage in external, okay. So, highest protection yan. Yung religious freedom. Actually, yung religious freedom nga, especially sa Philippine jurisprudence, malaki talaga ang timbang yan. Lalo na sa Pilipinas. Sobra. Ayun. So ngayon, diba? So ngayon, hindi ko gets yung parang, bakit ngayon parang pwede nang, diba? Hindi lang siya pwede i-violate. Oo. Diba? Ito pa sabi dito ng Supreme Court, we hold that a similar exemption may be accorded to the Jehovah's Witnesses with regard to the observance of the flag ceremony out of respect for their religious beliefs, however bizarre those beliefs may seem to others. Nagigets niyo na. So, ito yung binabalancing natin dito. Yung mga tao dyan who thinks that cathedral, holding that the KOJC regard their compound as a whole, as their sacred ground, as a religious ground, doesn't matter. Okay? Because this is an expression of their religious belief. And sabi ng Constitution, you have to respect their religious beliefs, however bizarre those beliefs, no? Especially kung hindi naman ito dinidisrupt ang patriotic exercises, and of course, disrupting, like for example, a lawful serving of the warrant. Ngayon, itong pag-take over ng ginawang common center, yung church nila mismo, how are you going to justify it in light of respect for freedom of religion, which includes observing, ability to observe and practice, manifest your freedom of worship? Joey? Sorry, ano? How would you balance it? Serving a warrant, which is a compelling state interest, vis-a-vis KOJC's freedom of religion, which includes observance of their faith, and of course, practice of their religion and worship. If I am Torre, paano kung if I'm the judge? Ay, kung judge ako, putang ina, ang labo. Hindi na nga kung judge, ano ba ibabalance mo doon? Hindi na nga makapasok yung KOJC members sa sarili nilang cathedral. I mean, that's a direct violation of their right to exercise their, nagtanong ko sa mga KOJC members, no? Sunday nagsisimba kayo, no? Sabi kong ganun. Kasi baka akala ko baka yung pwede lang silang mag-praise and worship anywhere. And the cathedral is actually being utilized for Sunday gathering.
So ngayon, sinara mo yung bukas linggo na naman. At ano pa na? Anniversary ng... At anniversary ng pagkakatatag ng KOJC. How can they celebrate now? You know, I saw pictures na talagang yung mga members ng KOJC, they built that church by hand. So, I mean, anong iba... Kung ako yung korte, how am I going to balance this? I mean, there is really no balancing. Kasi hindi naman talaga nirespeto. Hindi talaga nirespeto yung religious belief. Yun yung problem. And ang nakakaloka dito, a lot of people are saying na kasi yung KOJC dapat nirespeto niyo yung rule of law. And ang reaction ko dito is walang dinisrespect yung mga KOJC na rule of law. In fact, no matter how irrational the service of warrant of arrest may be, pumayag silang pumasok ang mga pulis. Sinamahan sila paikot-ikot sa buong compound na ilang beses na lang ng chinek. And tinitiis nila hanggang ngayon, tinitiis nila eh. Tapos ano sinasabi niyo, bakit hindi na lang bakit dapat nag-follow sila ng rule of law? Fina-follow nga nila. Yun nga yung bad trip doon. Fina-follow nila kasi hindi naman nila pinigilan yung warrant of arrest eh. Pinaalis ba nila yung mga pulis? Ilang taon na sila, ilang araw na sila dyan. So parang... You know, this, meron ba ditong lawyer or nag-aaral ng law? Pwedeng umakyat kayo para mas maging mas malalim ang ating... Malalim yung usapan, oo. Oo, usapan natin dito. Or kung nakikinig po ang aming legal department. Ayan, teka, meron ako i-message para mag-join. Kung nakikinig po ang aming legal department, pwede po ba kayong umakyat? Legal department, can you please go up? Please go up. Or yung legal department mo natin na nasa loob ng admin, baka gusto mo mag-message sa akin. Nandyan ka ba? Hello. Kanina ko yung gumamit ng... Teka lang ha. Kasi halimbawa, no? Like, nag-aano ba? Let's say, for the sake of argument na may kasalanan si pastor, for the sake of argument. Okay? Ang nangyayari lang naman yan, maalis siya and then someone else would assume the position of head pastor sa KOJC. Just like in the Catholic Church. Pag ito bang archbishop dito or bishop, may ginawang katarantaduhan, iti-take over mo ba yung simbahan? No. Kaya nasabi ko, no, the pastor, of course, you know, for KOJC member, they cannot separate pastor and their, religious belief because si pastor ang nagsimula ng KOJC. But the thing is, pagdating sa batas, hiwala ito. You know, hiwala ito. It's a separate personality. Yes, tama ka, Chito Garcia, no? You cannot, like for example, itong halimbawa, balancing ng rights halimbawa si Joey, no? Papasok siya ng mosque and the mosque requires ano to sabi ni Romel, yan lang kasi yung worry ko kasi alam ng tao atheist si Misas, although alam ko naman na kering-kering iplakda ni Sas yan. What do you mean, Romel? What do you mean, Romel? I don't understand what you mean. Itong si Romel Legaspi Paria. What exactly do you mean? Wala namang kinalaman yung religious belief namin doon sa pag-recognize ng what is proper. Proper treatment for atheism is protected by freedom of religion because freedom of religion entails the freedom not to believe. Ano ba? Kita mo, ito nakakaloka yung mga tao, hindi nila alam yung content ng mga freedoms. You have to understand the content of those freedom and their limitations and of course, ano ang kanilang hangganan. Okay. Yun lang kasi ang worry ko kasi alam ng tao. Hindi po daw INC si Tore, according to Net25. Oo. Tiniwalag na daw siya. Baka matagal na siyang INC. Baka hindi na siya INC. Ayun. So yun yung nakakaloka doon. Yun yung parang pero kung ito-tweak ko yung question mo Sas doon sa kung 'di ba kung judge ako, paano ibabalance? Kasi hirap naman noon. Kung judge, ang laki ng problema mo. Kung paano ibabalance yung Hindi kasi of course, no, sa lower courts, pwedeng lumusot ito. Yung gusto ni Abalos na Pero pagdating kasi ng Supreme Court yan, I'm pretty sure paabutin nila yung Supreme Court. Kasi dangerous precedent yan. Can you imagine you're going to take over a church ground for serving a warrant? Bakla! Nakakaloka yung anong compelling state interest na iti-take over mo yung
yung church ground just to serve Iwanan? Ganito ka-dangerous tong pinagsaservan mo. Kasi there are instances that you could take, you could actually take over a place of worship. Like for example, yung Marawi, di ba? Na-bomb yung mosque, di ba? Na-bomb yung mosque doon. Kasi yun yung ginamit na station ng mga... Yes, and it is in a war. And it is during a war. Nagigets mo? So dapat nandun ka sa level na yon. Yung talagang talagang existence and survival na yung pinag-uusapan. 'Di ba? Ayun, so nakakaloka. Talagang kadiri talaga yung mga nangyayari, no. And yung mga ang nakaka-frustrate din sa akin sa totoo lang, yung mga comment na kasi tinatago nila si Kibuloy, yung ganon. Kasi tinatago nila si Kibuloy. Tapos, hindi nga po pwede yun. Kasi kung you have probable cause na tinatago nila si Kibuloy, then dapat dinimanda mo yung KOJC congregation. Correct. Ano yung mga papatunay that they are hiding Kibuloy? Obstruction of justice. Di ba obstruction of justice yun? Oo. Yun yung proper course of action. Di ba? Hindi ba iti-take over yung buong compound nila. Then, kung ikaw, kung hinihinala mo yung KOJC congregation ay hinaharbor si Kibuloy at ayaw isuko at sigurado kang nandun at ayaw nilang isuko, dapat pumunta ka ng korte at dinimanda mo ng obstruction of justice ang congregation. Ayun, so hindi tinago nga ni Luis Tro ang husband niya, abogado pa nga siya. Narinig mo ba yun, Sas? No. Gusto mo i-play ko? Yeah. Sige. Congresswoman, okay. Congresswoman Luis Tro, Bellatrix Luis Tro. Bellatrix pangalan nun, di ba? Her husband was actually charged rape. Grabe sa parallelism, di ba? Grabe sa parallelism. Ayan. Pakinggan natin. Si Noel Luis Tro ba yun? Or... Ha? Ano pangalan ng asawa? Ano pangalan ng asawa? Teka, husband, Luis Tro, congresswoman. Batangas Mayor Noel Luis Tro. Oo. Anong pangalan nito? Ni Luis Trong? Mayor Noel Luis Tro. And itong babae. Jerville pala, sorry. Bellatrix naman akong layo. Jerville Luis Tro. Sorry, ayan. Okay, anyway. Eto siya. Panoorin natin si Auntie. That was a very big blow to us. Kasi this was during the time na maraming namamatay. You know? I don't know, ha? But this was during the time na highly sensational yung issue ng EJK. What I did, tinago ko po asawa ko. Ilagay mo nga. Diba? Private chat mo nga. Ano mo nga yung link niyan? Yung link sa'yo? Sige. Private chat. Teka. Shinare ko to sa page ko, nasa wall ko. Kasi mo sa akin yung link. Sige. Kasi lawyer ako eh. I cannot bear the fact na natutulungan ko yung ibang akusado tapos makukulong ang asawa ko for something which he did not do. For 2.5 months, malayo siya sa amin. Tinago ko siya. And I really requested him to follow what I want, no? Kasi ang gusto niya hospital arrest daw siya. I go, no. I go, ang drama ko pag ganito, for our entire marriage, wala akong ibang ginagawa kung hindi sumunod sa'yo. This time, ikaw ang susunod sa akin. So, tinago ko siya. After 2.5 months, after filing the... I think she was... I think this storytelling intends to parang tell a love story. Ganun yung intention nila na parang, love na love ko yung asawa ko that I have to do this, na itatago ko siya sa mga kasong rape sa kanya. Ayun. So, di ba? Tapos meron pa siyang pa-etchos na, buong buhay natin sinusunod kita ngayon, ikaw ang susunod sa akin. Itatago niya. Oh my God. This is gold. Whoever found this, super. Petition for demurrer to evidence yata yung final namin, petition to demurrer to evidence. It was granted and the court dismissed his case. I was able to bring him back dito sa Mabini
naka-assume ulit siya ng mayor ng Mabini. Iyakan ang taga Mabini. Dahil sa height ng emosyon na ang mayor namin, muntik lang nakulong, naging wanted, pero nakabalik, no? Kaya lang after 2 weeks, kakabalik pala niya. We discovered another case. Ayan, may case na naman. Pero teka ha, nakakaloka to ha. Kasi kung sinasabi niya, nag-demurrer to evidence siya, di ibig sabihin, nakapag-present na ng case yung prosecution. So, ibig sabihin, hindi talaga siya, parang ang weird nito. Ibig sabihin, it's a full-blown case na tinaguan ng asawa niya. At siya yung nagtago. So, sobrang weird. Okay, anyway. Rape ulit. Same modus. Wala ulit complainant, fake ulit ang place of residence, return to sender ulit lahat ng mga notices. But this time, sinuwerte ako. Why? Inabot ko sa fiscal during the time na wala pang warrant of arrest. So we were able to cause the dismissal of the case at the fiscal's level. No? Ito pong mga pangyayari ito sa asawa ko. I thought ito na yung magbibigay ng tuldok sa magulong buhay namin sa politika. Why? It happened only because he intended to run for congressman. Diba? He intended to run for congressman. So, sabi ko sa kanya, kalimutan na natin ang pagko-congressman mo. You just stay here in Mabini, tapusin mo ang termino mo, you run for your 3rd term as mayor. Yun ang sabi ko sa kanya. Alang, habang nagpapahinga kami dun sa Mabini, sa Pagalangit, dito sa aming tirahan sa Mabini, unti-unting nagdadatingan ng taga-2nd District. Leaders from Bawan, leaders from San Pascual, leaders from San Luis, Lobo, and Tingloy. Until they articulated, kung hindi tatakbo si Mayor Beatrix bilang congressman, we need you, Mayora. You continue his battle for congressman of Batangas 2nd District. At first, it was really a very heavy decision for me. Kasi ang priority ko talaga ay ang aking pamilya. My children, my husband, and since I got married, I learned to live within the shadow of my husband. Kung nasan siya, nandun lang ako. Kung saan niya ako kailangan, doon lang ako pupunta. Yun ang naging buhay ko when I married my husband. No? Kaya lang, dadating pala yung panahon na kailangan mong bigyan ng pagpapahalaga yung mga taong nagtiwala sa iyong asawa. So, anong sinasabi ng taga-Bawan? Mayora, paano kami kung wala kami congressman? Ang sabi ng taga San Pascual, Mayora, paano itong mga leaders na umasa na sa iyong asawa? At taga Tingloy, Mayora, paano na po yung mga plano ni Mayor Beatrix para sa bayan ng Tingloy? Taga San Luis, Mayora, paano na po yung ipinangako ng inyong asawa? Nakilalanin ng aming bayan sa kanyang panahon. Yung taga Lubo, paano na ho ang pangarap namin magkaroon kami kababayan na congressman? So, I know I had a moral obligation to all these people. Kasi sila yung mga tao unang tumanggap at nagtiwala sa aking asawa. So, my becoming a congresswoman started with returning the gratitude to all the people na nagtiwala sa aking asawa noong panahon na siya ang tatakbong congressman. Yes, ang asawa ko po ang sadyang kandidato, but because of the challenges that was thrown to us in view of his intention to run for congressman, I was forced to stand up and continue his battle for congressman of Batangas 2nd District. Sabi ko, perhaps this is God's will. Kaya napunta tayo sa mundong ito. Ayorn. Anay, anong masasabi mo, Madam Chair? Well, dapat ipakita to kay Noli de Castro. Oo nga eh. Dapat itag na natin si Noli de Castro. Ayun, itag na natin si Noli de Castro. Noli de Castro. Kabayan, oh, ayan. Ayan, tinag na kita. Nakakaloka. Careful. May ano talaga to si the way siya, di ba, yung manner ng pagtatanong niya kay Inday dun sa congressional hearing. Siya rin yan yung hindi ko binasa ng lahat, yung letter niya. Sa COA, yung hindi raw niya binasa lahat, pero, ayun. Pero meron siyang rebuttal for each and every argument. Ayun. Well, all I can say is, what's good for the gander must be good for the goose. I think si Pastor nasa Amsterdam, churot. sa pinagtaguan ni ni Lacson.
Ayun. Well, wala daw material time. Wala daw material time pero nag-cite ng may GR number pa. So, ibig sabihin, si Congresswoman, nung fugitive ang asawa niya, kasi di ba pag may warrant of arrest, fugitive ka na pag hindi ka sumusuko. Yan ang batayan ngayon, di ba? Yan ang batayan ngayon. So, si Mayora, nagbigay siya ng protection sa isang fugitive. Proud pa siya. Oo. So, and remember ha, hindi kino-question nung, it was already a full-blown trial at nandun na sila sa point na tapos nang mag-present yung kalaban nila. So, ibig sabihin, kumbaga parang fugitive talaga siya. Fugitive talaga siya na ano, yung, you know, may warrant of arrest, in-evade yung warrant of arrest, hindi naman niya in-explain na kinwestiyon yung warrant of arrest o hindi. Kasi demurrer to evidence yung ano niya yung final niya So, ibig sabihin, nag-case na yun. Nag-hearing na. Nag-hearing na. Oo, nag-hearing na. Na-present na ng prosecution yung kanilang side of story. So, ibig sabihin, paano ka so, ano yung trial in absentia? Ayun nga, hindi ko alam. Parang pwede ba yun? Parang weird naman ata. Oo. Ay, hindi. Baka nag-present na sila ng mga witnesses, etc. Pero, dapat nakakulong yung asawa mo all throughout the hearing. Kasi si GMA, naka-hospital arrest. Siya rin ang nag-mention na wanted. Oo nga, yun nga. Nakakaloka. Ayun. Kasi si Pastor ngayon, hindi pa siya fugitive. Hindi pa fugitive si Pastor. Fugitive naman daw. Sabi nila, bago na girl, bagong Pilipinas na. Hindi, technically hindi pa siya fugitive kasi kino-question pa ni Pastor yung warrant of arrest niya mismo. Kaya siguro, baka kaya siguro wala maipakitang warrant. Ayun nga. Kasi, yun, parang nga maging fugitive of law, either in-evade mo yung sentence or in-evade mo yung warrant of arrest. Okay? So, syempre, yung second, hindi naman papasok si Pastor doon kasi wala naman siyang conviction di ba? So, yung first is yung fugitive siya dahil ine-evade niya yung warrant of arrest. Pero, ang problema nga, si Pastor mismo, kino-question niya yung issuance ng warrant of arrest sa kanya. So, ibig sabihin, parang dapat, in the first place, yung warrant of arrest na ginagamit ninyo ay mali. Ay, hindi naman talaga yan tama. So, meron pa siyang mga remedies na ina-avail para questionin yung legality ng pag-issue ng kanyang warrant of arrest. Ngayon, kung kunwari, ang madesisyonan yun ng korte na, ay, hindi, illegal nga yung warrant of arrest. Yes. O, edi wala siyang in-evade na warrant of arrest. Ako kasi, ako ang concern ko kasi the congregation, no? Kasi, sineseparate ko kasi yung the personality, the personalities, KOJC congregation, and the school itself. So, separate entities yun You know, separate entities. So, ito, ngayon, may prosesong sinusunod to si Pastor, china-challenge na yung warrant of arrest laban sa kanya, ganito, etc. Pero, iba na ngayon yung kaso ninyo, kayong BBM administration versus the congregation and the school. Kayo ang dehado dito. Correct. Like, siguro kayo ang dehado dyan. Ngayon, gusto nyo pahabain kasi ngayon ang utos ng bangag. Wala bang lawyer na akyat para magkaroon tayo dito ng mas malalim ang diskusyonan. Oo. Ayun. No need mag-videos ni Kibuloy. Sabi ni Marga M. Anyway. Pakisend kay Attorney Harry Roque para buhayin yung kaso ni Luistro para matanggal ang yabang niya. Sabi ni Rodi Singyan. Ayun. Not the warrant of arrest, but the determination of probable cause by the DOJ. Pero, yun nga, kung walang probable cause, edi walang basis para mag-issue ng warrant of arrest, di ba? Kasi a warrant of arrest is issued on the basis of probable cause. Di ba, Enzo? Ayun. So, yun nga yung point. Yung kay Pastor, yung kay Kibuloy, technically, hindi pa siya nakarating doon sa kung fugitive siya. Yung kay Luistro, fugitive talaga yung asawa niya. Kasi may warrant of arrest, hindi naman nila kinontes. Ang sinabi niya, demurrer yung final niya Girl, can you pull up the Republic Act number 9851? Ayan, an act defining and penalizing crimes against international, humanitarian law, genocide, and other crimes against humanity. Tingnan mo nga kung ano ang crimes against humanity dyan.
War crimes. So, Section 6. Ayan. Other crimes against humanity. For this purpose. For the purpose of this act, other crimes against humanity means any of the following acts when committed as part of a widespread or systematic attack directed against any civilian population with knowledge of the attack. Willful killing, extermination, enslavement. Ano? H. Ayan. Ayan. Persecution against any identifiable group or collectivity on political, racial, national, ethnic, cultural, religious, gender, sexual orientation, other grounds that are universally recognized as impermissible under international law, in connection with any act referred to in this paragraph or any crime defined in this act. So, and other, K. So, babasahin mo yung H with K. Yan ang relevant dito. Okay. Other inhumane acts, similar character, intentionally causing great suffering or serious injury to body or to mental or physical health. So, pwede na ba itong crimes against humanity? Ang laki ng problema ni Abalos. Girl, that's persecution. Oo. Diba? O, against, persecution, in connection, diba? In connection with any, kailangan kasi in connection with any act referred to in this paragraph or any crime defined in this act. So, diba? Parang, pwede itong, papunta ka na ng crimes against humanity, Bex. True. Diba? Sa akin ni Ate Ging. Diba parang papunta ka na doon? Oo. Section 3J. Ayan. Ang laki ng problema nila, no? Kaya nga the longer that they stay there, the more it becomes indefensible. Kita mo persecution Can you imagine? Ang meaning ng persecution sa act na yan means persecution means the international and severe deprivation of fundamental rights contrary to international law by reason of identity of the group or collectivity. So, severe deprivation ba yung hindi nila napapractice yung kanilang... Oo. Actually, may massive evidence yung KOJC. Meron silang video na pinakita, na pinost today. At ito nakakaloka to. Kasi, sabi ng police, hindi sila po pwedeng pumasok ng cathedral kasi yun daw yung command center nila. Okay, roll VTR. Roll VTR. Kailangan meron tayong evidence parate. Oo, ito yung video. Sobrang lala nito Kasi basically it's a proof na meron talagang violation nung meron talagang violation nung Teka, ito. Ayan. Ay, walang sound. Wait. Linawin namin yung kapila yung parang pinaka-command. So, you cannot go near there. Common sense naman, no? Don't go near. Dito siguro okay tayo dito, but wala sinasabi yung higher up. Okay? Ulitin mo nga, girl. Ulitin mo nga. Ito. Mag-ano siya ulit. Wala silang wala ko silang clearance. Linawin namin yung kapila yung parang pinaka-command. So, you cannot go near there. Common sense naman, no? Don't go near. Dito siguro okay tayo dito, but wala sinasabi yung higher up. Okay? Sino yung higher ups? Ayun nga, nakakaloka. Wala pa raw clearance from higher ups. So therefore, hindi raw po pwedeng pumasok yung mga taga-KOJC doon, even yung abogado ng KOJC sa may cathedral. At common sense naman daw dahil nandun ang kanilang command. And you cannot common sense naman daw dahil ang command center, hindi po pwede daw ang hindi part na command. Tangina! Grabe!
this is grabe tong ginagawa nila na to, parang just walang redeeming factor to. Let's say kunwari totoo yung ilan ba yung nag-complain kay yung sinasabing nag-complain kay Pastor Kibuloy? Ng rape, ng human trafficking, ganyan. I don't know. Kasi 3 yung cases niya eh. Ay, 2 yung cases niya sa yung na-dismiss. Pagkatapos, ilan ba? Ang gusto ko lang dito is, for a criminal quote-and-quote like that, nagagamit ka ng sangkaterbang resources, 4,000 na pulis yung nilagay mo dyan, hinuhugot mo pa kung saan-saan. Diba? Pinapakain mo yan dyan sa may KOJC compound. Diba? You provide for their, may dami mo pang equipment na pinapasok dyan, na ginagamit, and whatnot. I'm not saying, do not run after, pero, is this, sa yung, pagka kunwari manager ka, diba? Pagka manager ka, is this prudent use of resources, of government resources? No. This is clear. Alam nyo, yung Kuratong Baleling nga, pinagtanggol nyo yung karapatan laban kay Lacson. Correct. Naalala niyo yung Kuratong Baleling? Yung Kuratong Baleling nga, isang noon na mga grupo na talagang nag ng bangko, ganyan, napatay, pinagtanggol yung karapatan. Bex, pinagtanggol niyo yung karapatan ng Kuratong Baleling. Laban kay Lacson. Pro Lacson ako noon, Ping Lacson ko nanonood ka, pro ako sa'yo noon, ha? Pro ako sa'yo noon. Hindi ko nga maintindihan, bakit kayo galit kay Lacson? Kategi yung Kuratong Baleling. Anyway, tapos, di ba? Can you imagine, pinagtatanggol yung 3 Chinese drug lords na tinegi. Iba na talaga ang bagong Pilipinas. Pinagtanggol yung karapatan ng 3 Chinese drug lords na tinegi. Sino pa ba mga pinagtanggol yung karapatan? Pinagtanggol yung karapatan pa siguro ng Abu Sayyaf, pati Maute. Naalala niyo yung Marawi, yung mga nandun, pinagtatanggol nila yung karapatan ng mga Maute. May mga nagtatanggol ng karapatan ng Maute. Just ay, yung ang tawag dito, di ba yung parang nag-whistleblow na dinadamay si Bato at saka si Bongo. Yung pinagtanggol niyo pa yung Parohinog. Pinagtanggol niyo pa yung karapatan ng nila Parohinog na, hindi, yan, human rights violation yan. Inano niyo pa ako, alam mo ba yung, di ba, naalala mo yung nagturo ako sa Netherlands, yung na-announce ko, tinanggap ako dun sa university, ganyan. Ang ginawa nila, di ba, nag-file sila na tanggalin ako. Alam mo bang isa sa mga nilagay sa complaint nila, na, mayroon daw akong nalakagay na supporter ako ng Crimes Against Humanity. Kasi daw, yung tweet ko doon, alam mo kung na nilagay nila example. Narco mayors should be exterminated. Alam mo, sabi ko nung ginanon ako, sabi ko, why do you believe, sabi ko, if in French Revolution, we're starting French Revolution, and the French exterminated the predatory elites, and then I cannot say something like this? Correct. Nakakaloka, no? Ito pa nakakatawa. Yung mga, di ba, yung galit, naalala mo yung UP Accord? Academic freedom. Di ba yung UP, ang accusation dyan, is yan ang recruitment ng NPA na kalaban ng mga sundalo. Talagang bitegi sila ng mga sundalo. Pero pinagtatagin nila na hands off our school, ganyan. Ayaw nyo na may police doon or ayaw nyo may police kasi academic freedom. Pero pagdating sa Jose Maria College, na ito talaga, si Pastor, sinuportahan talaga niya ang military. Yun nga lang ang media nagbibigay ng boses sa military nun against sa CPP and PA. Oo, totoo. Tapos ngayon, okay lang na nandyan sila dahil may hinuhuli silang isang tao. Just me. Pero hindi overkill. Kasi daw 30,000, hectares? 30 hectares. Kasi 30 hectares daw. Kaya okay lang daw na 2,000. Baka hindi na 30 hectares yung binabantayan nila, yung cathedral na lang. So bakit ito? Nakakaloka. Parang may mga construction sites sila. Nakakatawa yung mga galit na galit na parang, ito picture yung construction site nung dome, tapos parang merong parang ditch doon sa gitna nung construction. Ayan o, may tunnel, ganyan. Ang dami nila parang, dapat lang yan, ayan, tingnan mo may tunnel sa ilalim ng dome, ganyan. Doon ako nagtataka na parang, utang ina nitong mga galit na galit sa KOJC, nakita nyo na pala yung tunnel, ba't hindi nyo pa sabihin doon sa mga police? Parang yung ko na, tunnel? Lahat naman ng construction site may tunnel dahil kailangan mo dyan i-connect yung
yung drainage. Saan ka naman nakakita ng building na walang tunnel looking sa construction? Mga boba. Mga boba. Tangina, ano ba yan? Sobra. Sige nga. Sobra talaga. Meron ba dito, yung mga architect dito, normal ba ang isang construction site na walang tunnel looking? Na merong ditch sa ilalim. Na walang tunnel look. Normal ba? Sabi ko, normal ba na merong isang construction site na walang tunnel looking ano ano ba to? Structures? Ayun. Awit Whitey, gusto mo umakyat? Pwede kang umakyat, bilis. Pwedeng umakyat. Bilis, ay sabi pinagtatanggol daw yung ano yun? Grabe ang pag-justify ng mga DD shits na to. Gising kayo mga kabab. Bilis, gisingin mo kami. Bilis. Oo, pwede ka naman umakyat dito para magising yung mga nanonood. Pagkakataon mo na, magigising mo ang 2,290 viewers. Game na. Tama na siraan. Sawang-sawa na ako. Sana manahimik na kayo. Kahit sino pong maging presidente, ganun pa rin ang Pilipinas, pobre pa rin, sabi ni April Ann Salubre. Kasi nga tatanga-tanga ka. Ayaw mong intindihin yung problema. Kaya magiging pobre talaga tayo. Na if you're going to consider the situation as simpleng nagsisiraan lang tayo, ang laki ng problema mo. Talagang deserve mo yung Pilipinas na pobre. Kung ganyan ang pag-iisip mo. I-explain mo sa amin kung bakit nananatiling third world country ang Pilipinas. And ngayon, kailangan mong i-explain sa amin. Yun naman doon kung mag-umpisa, bakit nananatiling third world country ang Pilipinas? Ano yung mali? Dapat meron kang malinaw na economic structural reasons, for example. Diba? Para alam mo yung solusyon. Okay? At bakit siya pobre, 'di ba? Bakit pobre yung Pilipinas? Bakit trap yung economic system natin? Okay? At ano yung dapat pagbabagong gawin? Hindi po namin sinisiraan si Bongbong, talaga po siyang adik. Hindi na po namin kailangan siraan si Bongbong Marcos. Ginagawa niya na po ng mahusay ang role ng pagsira sa kanyang sarili. Ayun. Nakakalo. Kay OJC Construction ng Dome ay kay OJC Construction ng Dome ay ginastusan ng Duterte government under BBB. Actually, matagal nang may dome. Matagal yung construction. Paano siya kinastusan? Paano ginastusan ng anong bill program? From 3 billion to 13 billion? Nagastos ng gobyerno sa dome. Bago yan Sige, gusto namin ma-educate. Game. Kingdom. Teka. Kingdom Construction. Ang construction ay 13 billion. Sinimulan po siya ng 2012. Ayan, September 3. Actually, September 2012. Expected to be completed in September 2023. Ayun. Paano siya ginastusan ng build? Paano siya naging ng build? Ito ba? The project has been included in the One Belt Road initiative of the Chinese Ministry of Culture. Ang alin? Dahil doon? Hindi, yun yung sabi dito sa Wikipedia. In January 2018, Zhejiang-based Chinese sports firm Dafeng formally entered in a partnership with KJC in signing ceremony in Hangzhou. The project has been included in the One Belt Road initiative by the Chinese Ministry of Culture. Oh, and then? Ayun. Baka doon ba kayo nanggagaling? Kaya sinasabi nyo na The Zhejiang-based Chinese sports firm, Dafeng, formally entered. Sabi ni Awit, pass po sa protector ng sex trafficker, enabler ni Digong AK. Ba't nag-abala ka pang pumunta ditong putang ina mo ka, ha? Pass po sa protector ng sex trafficker, Catholic Church.
Oh, sex trafficking. Catholic Church. Hindi mo ba napanood yung documentary nun? Nakakahindik yung nangyari sa Boston yun, di ba? Oh, Vatican. Oh. Diyos me. Oh. Pampas ka pa awit, kanina ka pa nakatambay dito, dami mo ng comment. Spammer ano pa? Vatican, meron silang pambatang fern. Hindi ko kasi pwedeng sabihin yung no, yung buong yung word na yan, baka maano tayo. Meron na silang, ang Vatican po, meron na po silang drug trafficking, money laundering, saka child, alam niyo na, P. Okay? Hindi ko pwedeng sabihin na ano tayo. Oh. Ang mga involved, mga authorities ng Vatican, Ayun. Diyos ko, Lord. Ayun. Anong Diyos me? Nakakaloka. Go, Kat. Anong gusto mong i-share? Good evening, everybody. Hindi po siya related sa KOJC. I-share ko lang sana, maybe others can also be persuaded to do the same. So, it is in regards with the complaint I filed for COA regarding yung breach ng pag-reveal nila ng notice of disallowance sa media. And so I have been sending emails to almost everybody sa COA. I think I've sent like 5 times na with follow-up, and also sa senators. And also, in fairness, responsive si Narisa, even 10 o'clock ng gabi, nag-respond sila ng acknowledgement. And then, pati si citizen desk ng President's Office and OPP. So I hope you guys can also do the same para kasi this is violation talaga siya. Kasi yung unang reply sa akin ng COA ng August 9 is that they cannot release any memo or clearance regarding confidential funds ni Inday kasi I requested ng July 8. Tapos August 2 sila nag-reply, hindi daw pwede because of COA Circular 2013-006 that it will be denied any information. Pero, syempre, di ba nirelease nila sa House of Rep, tapos nirelease din sa media, pages 1 and 2. So, that is in clear violation. Tapos, sinabi ka sa Dare to Ask na may similar case, katulad kay Grego Bellica, nung dininay ng Supreme Court on releasing mga notice of disallowance naman, but in regards with PDAF na mga, yung tumanggap ng PDAF. So, dito nangyari yung circular nila na hindi pwedeng i-release to anyone except for the agency concerned or the people concerned. So, hinayaan po ito ng House of Rep na i-release yun or ng COA, which is a clear violation po. Sana po mag-file din po sila ng COA ticket to pressure po yung COA to either retract or magsabi sa House of Rep on why they released that to the media. Yun lang po. Mm-hmm. Actually, in-explain na yun ng COA representative dun sa hearing. Ang sabi nila, they cannot antagonize the request of the House of Representatives to get a copy of the COA report dun sa confidential fund ni Inday. It's not up to them daw to question the wisdom of the House of Representatives. Pero they didn't object nung pinoject sa projector yung notice of disallowance at paulit-ulit na sinabi. At hindi rin sila nag-object nung nirelease sa media, pinublish pa sa mga social media. In-screenshots ko rin yun na sinabi ko sa kanila that this is in clear violation. Kasi it's either the COA released this or the House of Reps released this. Mm-hmm. True. Mm-hmm. Tama. Ay, malamang nga yun, kasi dapat hindi mo talaga nire-release ni COA yun. Eh, since nirelease na nga nila, it became na talaga. It became parang parang ni Awit Whitey, umiiyak daw sa human rights violation. Hindi po human rights ang inaano ko po. Ang inaano ko po ay fundamental freedom. Religious freedom was invented before the idea of human rights. Mm-hmm. Nagigets nyo ba? Ako, Awit, umakyat ka, magdebate tayo. Religious freedom came before the idea of human rights. The idea of human rights only became relevant, individual because human rights is dependent on the idea of the existence of an individual separate from the collective. Nagigets nyo? Okay? It only happened in Europe, that idea, during the modern period in Europe. That was about 1700s, ganyan, or earlier, 1600s, no? Pero religious freedom predated the idea of human rights. It existed already before, no? And it is not dependent on an individual. It is a collective right, originally. Nagigets mo na.
Okay? Now, kaya nga pagtitingnan niyo yung older civilization, yung freedom of religion, of worship, etc. Fundamental yang freedom na yan. Kahit sa Islam, tingnan mo yung wala pang idea ng human rights. Pag tiningnan mo si Prophet Muhammad, isa yan sa mga nirerespeto. Kaya nga sa Islam, pati yung mga heathen, etc., respected yan. No? Respected sila yung beliefs na yan. No? At fundamental, it is one of the tenets of civilization. You cannot declare yourself as a great civilization if you don't have a freedom of religion. No? It is not a human right. It is one of the pillars of civilization. Human rights. Later on pang dumating yung konsepto ng human rights, pinagsasabi nyo. Ang tanong, Awit, ba't ka natatawa? Si Awit Whitey, ang tanong talaga dyan, Awit, ba't ka natatawa? Diba? Parang yun yata talaga ang question. Hindi niya maintindihan, no? Halimbawa, the Treaty of Westphalia, the origin of sovereignty. One of its foundation is actually freedom of religion. Kasi sa Europe, nag-aaway-away yung mga iba't ibang religious group, no? Yan human rights. Later on yan. It is one of the pillars of civilization, freedom of religion. Kasi nga, religion is one of the most fundamental source of collectivity and solidarity. Nalecturean ka ngayon. Ano na, Awit? Ayun lang. Pero yung suggestion ni Kat, yung i-pressure natin, maganda rin yun yung i-pressure yung COA na bakit is that the course of, are we now into this publicly disclosing notice of disallowances? Kasi if that's the case, dapat i-publish nyo na lahat. Diba? Especially, yung mga notice of disallowances na hindi naman confidential. Yung fund. Diba? Dapat ganon. Ayun. Hello, Jules Infante. Hello. Yes, hello, ma'am. Hello po. Nadidinig niyo po? Yes po, very clear. May problema po kasi sa akin. Hindi talaga nila alam kung ano, sandali lang, Jules, no? Alalay niyo yung religious liberty. It's older than the idea of modern notion of human rights. Older yan. So, kung mo sabihin, tatawa sila sa human rights, be. Ang inaano natin dito is civilization, more fundamental than human rights. Awit, para mag-work to, kailangan responsive ka dun sa sinasabi ni Sas. So, ano yung reaction mo dun sa sinasabi ni Sas? So, para mag-work tong interaction na to, kailangan mag-respond ka appropriately. Okay ba, Awit? Kasi otherwise, kung hindi ka naman makikinig at manggugulo ka lang sa comment section, bablock na lang kita. Okay ba yon? Okay ba yon? So, naiintindihan mo na yung conversation is about fundamental freedom. At hindi lang yung usapin ng human rights. Kasi doon yung sabi mo, natatawa ka kasi nag-uusap-usap kami tungkol sa human rights eh. 'Di ba? Ayun, sabi ni Claire, bakit ang bait ni Joey tonight? Kasi kanina may inaway na ako sa TikTok. Ayun. Okay na? Ganyan naman yung mga yan, no? Alam mo yung mga katulad ni Awat, katulad ng maraming ganyan sa social media, no? These are people that you will never converse in real life. Alam mo yan? Kasi may mga tao na kakaibang paniniwala mo, pero you love conversing with them, no? Because they really engage with your thoughts, ganyan. So, wala pa akong sinasabing ombrif na survival of the fittest dati. Do not misrepresent my word. Yung survival of the fittest po, that is before the idea of civilization. Before ano pa yan? Before the ano pa yan siguro? Before the Ice Age. Nung hindi pa po tayo Homo sapiens. Ayun. Ayan, sige. Meron join na legal team ng Josas. Okay, legal department. Hello. Okay, Jules, please say. Hi, Jules. Yes, ma'am. Magandang gabi po. Actually, nasa Middle East kasi po ako, kaya medyo gabi pa rito. Diyan sa Pinas siguro. Madaling araw na. Gusto ko sanang i-raise yung concern regarding doon sa sinasabi nilang bunker sa mga tunnel.
Kasi napanood ko rin mismo yung interview kay sino ba to? Si Torre nung bago nila pasukin yung yung area. Sabi niya, meron daw mga bunker diyan sa ilalim ng hindi ko alam kung saan. Sabi niya, build with with very thick concrete and very thick metal. Kaya yun ang nagiging reason nila para magtibag sa loob. Actually, hanggang ngayon, di ba, nagtitibag pa rin sila. Ngayon, ang concern ko kasi, hindi ba pwedeng mag-interfere dyan yung mga building officials ng City of Davao? Kasi, hindi natin alam kung ano na extent ng damage ng structure. Well, nag-react na actually. Ano sabi niya? Yung City of Davao. Nag-react na sila doon sa doon sa yung nangyayaring occupation nila sa KOJC. Sinasabi nga ng City of Davao doon, the problem is, if they're going to intervene, hindi naman makikinig si Torre sa kanila. Hindi naman nila mauutusan. Hindi kasi Torre, ang concern ko kasi Torre kasi in terms of technical aspect ng structure ng building, wala siyang knowledge doon. Hindi naman siya let's say, hindi naman siya engineer or technical person when it comes to building structures. So meaning he don't care. You don't know what is really the consequence on what they are doing right now in terms of the stability of the structures. Because pag ang structure kasi may ginalaw ka diyan, may tinibag ka diyan, yung stability niya anong intervention yung gusto mong gawin ng LGU ng Davao? Kasi hindi kasi pwedeng basta-basta lang magtibag sa isang structure nang walang okay. Structural engineer. Oo. Kumbaga parang dapat kasi for public purpose kasi yan eh. Even though kahit na for residential lang, hindi nila pwedeng basta na lang tibag yung isang structure nang walang pahintulot ng engineer or ng structural engineer. Kasi for public use yan, what if ang nagkaroon ng mga gatherings tapos biglang gumuho yan or kunting lindol biglang gumuho yan. Sino man nanagot? Well, hindi yung siguro yung nagigets ko yung sinasabi mo Jules yung kumbaga parang if they are going to parang i-tinker nila yung structure ng building and whatnot, ganyan dapat magpaalam sila. Kaso ang problema hindi naman kasi public property yung KOJC, private yun eh. Hindi kasi yung building mismo may permit yan sa building official ng City Hall. Oo nga. So mayroon niyang pirma yung city engineer. Bago yan bigyan ng permit, mayroon yan silang kukulang permit. Ngayon, pag ang structure kasi ang building kasi na build na, hindi ka rin pwedeng mag-alter. Kailangan mo pa rin ng permit kasi mayroon kang babaguhin sa kung ano yung na-approve. Alam mo magandang i-explore yan kung dapat bang mag-react ang LGU diyan. Hindi, ang concern lang kasi doon yung stability, yung safety nung users, yung gumagamit ng building after nung mga pangtitibag na yan. Tsaka bukod pa ron, kung identify nila na mayroong bunker or mayroong tunnel sa loob, dapat alam nila kung saan yung entrance saka yung exit nun. Dapat yun ang buksan nila. Actually, ayun na nga. Actually kasi they're just inventing reasons on bakit nila tinitake over yung church. Now, that is the only thing there. Ngayon ko bakit hindi nagko-comment? Because we don't interrupt our enemies when they are committing a mistake. As simple as that. Hindi ba? Sabagay. Kasi pa, mga makukulit. Ang dami yung makukulit sa comment section, ha? Anyway. Bakit kasi ang bawal kasi yan, bawal kasi yan sa hindi pa ko tumakas. Wait, Jules. Ang daming itong Justin Trudeau paulit-ulit. Ako yung duwag, ikaw yung Trudeau, akyat na Justin Trudeau. Kung hindi makakaakyat, block na lang, ha? Block na lang, oo. Kung hindi makakaakyat, block na lang. Sige, isang comment mo, after ko ibigay yung link, isang comment mo pa at di ka aakyat, block ka na. Sabi, bilis mo tumakbo. Sige. Ang concern ko sana. Bakit ako tumakbo? Alam mo ba kung ilang years na ako hindi nakatira sa Pilipinas? Ba't ako tatakbo? Mas matagal pa yata nakatira ka labas ng Pilipinas kaysa sa Pilipinas, ano? Actually, no. Parang half of my life. Almost half of my, syempre dyan ako. Umalis naman kasi ako 27, so siguro almost half of my life nakatira ka sa okay. So malapit ang mag-half of your life. Actually, half of yung PhD mo. Almost half of your life na. Actually, more, kasi hindi ko na maisasali yung minor ako, no? Most of my adult life
outside the Philippines. Outside of the Philippines. So, takot na takot ako kay Lisa. Bakit hindi ka ba matatakot sa adik? Kung 54 ka na, Sas. Yes, ma'am, si Miss Laika, grabe ka dyan sa 54, 60 naman. Naghahanap kasi ng kabatch yan si Mami Laika. Ayan. Hi, Mami Laika. Hello, hello. Ayan. Ano yung Jules? Yung ano nga, may sinasabi ka kanina? Hello, Jules? Nakamute ka, Jules? Ay, concern ko kasi yung... Nakamute ka, Jules? Okay. Sorry. Nagkakasalisihan tayo. Tapos namumute mo yung sarili mo. Sige, go. Ayan, so, meaning, pababayaan na lang muna natin for nila ng KOJC for the meantime, kung ano man yung gawin nila doon sa loob ng mga pulis, kung ano ng mga kababalagan yung kanilang ginagawa doon, later na lang yung mga charges. I-determine na lang natin yung mga charges after ng ano na yan, ng gulo na yan. Kasi marami siguro ang dapat gawin ng KOJC, humingi sila ng ng demolition plan doon sa PNP, mga structural calculation and excavation permit. So at that point, pag dinemand ng KOJC sa PNP yung mga, di ba, parang anong plano nyo, gigibayan, ganyan. Meron po ba kayong permit to do so, ganyan. So ngayon, ang bola would be on PNP kasi kailangan niya magpaalam na sa LGU at that point. Hindi, actually ma'am, dapat in the first place talaga hindi nila pinayagan undergo ng excavation or pagtitibag ng konkreto doon ng walang approval ng structural engineer or ng engineer na pumirma diyan sa building. Hindi naman talaga sila pumapayag Kaso nga lang wala man sila magawa kasi tinake over talaga yung cathedral. Ayun. Kasi napaka word nung reasoning nila na nandoon sa ilalim mayroong ganito, dapat ipakita nila kung ano ba talaga yung nakita nila. Oo. Kasi kung katang-isip lang, ginigiba na ba yung kingdom? Hindi naman yung kingdom yung ginigiba. Ginigiba na yung slab, yung mismong slab. Yung school. Yung school yung mismong structure. Yung flooring. Saan yata yung loob ng cathedral yata yun? Kasi magtibag po kayo kasi pag magtibag sila ng flooring, affected yung diyan, yung pundasyon. Oo, tama. Kahit mismo yung soil nadi-disturb na kasi yan So ibig sabihin pag na-disturb na yung soil na kinatatayuan ng building, yung mismong stability ng building is affected na. Oo. Pero maganda ako bakit ang maganda dun, Jules, dapat ma-document yun. You started kasi hindi mo talaga nila mapipigil yan kasi gagawin naman talaga ng PNP kung anong trip nilang gawin dyan Yes, nandiyan ako, hindi nila mapigil kasi nga may arrest warrant. Kaso nga lang, pero maganda nga na, wait lang Jules. Pero maganda nga na dapat i-document nila yon na parang, sige, winawarak ninyo, ganyan-ganyan. For what purpose? Meron ba kayong permit in doing so? Kumbaga parang, we own the building. So if you're going to do that under the guise of servicing the warrant of arrest, you have to ensure us na yung least damage ng structure ang makakamit namin dyan sa pag-serve nyo ng warrant of arrest. Actually dapat kung magse-serve ng warrant of arrest talaga, kung sinasabi nila na halimbawa part ng halugugin nila sa ilalim ng lupa, magtitibag sila, dapat isama yan sa sa explanation dun sa judge or sa korte na mag-i-issue ng para at least yung ibang party na pwedeng i-involve doon sa action na gagawin nila is magkaroon ng participation. Otherwise, waste of resources, waste of Hindi, ayun document ng KOJC yan. Kaya nga KOJC yan. Dapat i-demand nila meron silang dapat magkaroon ng technical talagang KOJC yan. Kasi they're compromising the structural integrity ng buildings Yes. Kasi baka dumating ang time. Sorry. Baka dumating ang time after nilang maghukay doon ay hindi na pwedeng gamitin yung building na yan. Ma-condemn siya. Kasi siyempre diba? Hindi natin alam kung nasaan yung extent ng kanilang excavation o pagtitibag nila dun sa loob. Anyway, after that, structural people or technical people or structural engineer will evaluate the structure itself if it is safe to be occupied after. Alam mo, malakas ang loob nila Abalos kasi hindi naman sila magbabayad yan. Ang magbabayad yan kayo taxpayers. Isa pa yan. Isa pa yan. Kasi tatadtar sila ng kaso dyan. Ibig sabihin, pag tinatad sila ng kaso dyan, matatalo yung gobyerno. Sino magbabayad? It's the government. Kaya malakas ang loob nila kasi hindi naman sila magbabayad. Kayong mga tao magbabayad. Sa kaban naman ng bayan manggagaling yun Yeah, well talaga mananalo siya. Wasting of tawag dito, resources, money, lahat.
pasweldo dun sa mga nagtitibag, nagbabantay ng mga pulis, pakain lahat. 1,000 yun, ha? Oh. Ayun. Yun Pero lang. maganda Yun yung lang. maganda yung nire-raise mo, Sir Jules. Tingin ko, kasi unang-una, hindi naman nila mapipigil yan. Talaga iti-take over talaga ng PNP sa ayaw at sa gusto eh. But, KOJC must demand doon sa, sige, kung mag-excavate kayo dyan at kung ano man ang gagawin ninyo, you have to tell us ano yung plano, ano yung ano. And to ensure that the property, the entire property, yung building na tinayo dyan, is not going to have any structural issue from then on. 'Di ba? Kasi ang nakakatakot siya. Kapag kunwari hinayaan lang nila, ganyan, kasi hindi nila kinwestiyon yun later, sasabihin na lang ng ano, pumayag naman kayo, hindi naman kayo kumontra. Yes. Tapos walang documentation, gano'n. And then at that point, kapag kunwari... Kasi parang sa pagkaka, evaluate ko, parang nawiwirduhan ako sa sa ginagawa nito ng mga kapulisan, ha, to the extent na na mag-excavate sila ng below basement or below grade ng structure. Medyo nawiwirduhan ako. Hindi pwede silang todo naman sila. Wala pa silang nakikitang access man lang sana. At least kung makikita silang access or exit na doon sana sila magsimula. Pero kung magsisimula sila sa wala naman silang nakikita, magtitibag sila, ewan ko kaninong mindset. Hindi, Kuya Jules, ang theory nga nila, yung tunnel daw doon sa cathedral, ang egress daw or ingress, depending on how you look at it from perspective, doon sa hangar. Hindi naman sila naguhukay hindi naman sila nag-aano sa hangar. Natutulog lang naman yung mga pulis doon sa hangar. Yun, dapat kung sinasabi nila ngayong tunnel is may lagusan sa ganito, may lagusan sa ganyan, doon sila magsimula sa lagusan or doon sa pareho. Pareho sila. Walong araw na sila doon. Wala naman silang nakikita. Oo. Walong araw na sila doon pagkatapos hindi pa rin nila na-present ng maayos. Gusto lang talaga nila magtagal dyan. Parang gusto lang nilang gumawa ng eksena. It's a hostage situation. They're holding the property hostage. Na pag hindi ka sumuko, pastor, bubutasin namin. Isa yan sa big check, ma'am. Bubutasin namin yung cathedral mo. Gigibain namin to. Kasi napaka-imposible. Sa PNP ba, wala bang mga technical personnel? Wala bang mga engineers dyan? Meron silang engineering brigade. Ay, sundalo pala yun. yung PNP ba, wala ba silang mga engineers na mga dyan? I'm pretty sure meron. Kaso nga lang hindi naman kasi nga kasama yun sa order of battle nila. Kaya parang... Sa bagay. Pero hindi, at least magbibigay ng technical advice. Man lang sana. Hindi. Ang doon, i-invoke dapat ng KOJC, yung sustainability. Yan. Pwede. After nung nila. So, ang sabi na, parang ni-raise naman daw ni Attorney Torion yun. Ni-raise naman daw ni Attorney Torion, ineme, ganun. Sa akin lang, ma'am, no? Sa panahon na yun ngayon na ilang araw na silang nagtitibag, dapat bigyan na nila ng emphasize yung stability ng structure at yung mga kailangang mga permits. Pero hindi kasi nila alam, Jules, Kuya Jules, hindi nila alam. Na sila, ibig sabihin sa KOJC mag-build na sila ng mga possible nilang i-charge. Wait, hindi nila alam kung ano yung extent kasi hindi nga sila pinapapunta. Hindi sila allowed na tingnan yung excavation activity. Yun rin yung isang problem. Yun nga, the fact na tinatago nila yung pagtitibag nila, bawal na dapat yan. Tinatago nila sa mga technical, sa mga authority like sa city engineering office. Dapat alam talaga yan ng third party. Kumuha sila ng third party na may technical know-how sa mga structures or buildings. Kung ayaw nilang magtiwala doon sa city government ng Davao, kumuha sila ng third party na like design company na hindi involved sa government, mga private design company na basta mayroon lang sana mag-intervene na technical entity na when it comes to buildings or structures para hindi na ma-sustain yung mga kawirduhan ng mga isip nila kung bakit. Hindi naman while it is a good direction, a good course of action. Ang problem kasi yun nga hindi naman makumpel ko talagang wala namang si Sir Jules kasi total may pang-detect nga sila ng heartbeat, di ba? So malalaman nila kung may cavity ba yung mga yung structure doon sa ilalim. Bakit ka parang Bugs Bunny na magukay kung saan-saan? Hanapin mo kung nasaan yung cavity o kaya hanapin mo yung ingress-egress. Doon ka magsimula magukay. Kasi kung parang magukay na parang Bugs Bunny, unang-una, masyadong ma-effort. Parang tira-pasok. Pangalawa, masisira mo yung integrity ng structure. Pwede bang habang nagukay ka, gumuho sa'yo yan? Oo. Address naman yata, Kuya Jules, yung issue. Kasi ayan doon, nanghihingi raw ng bond si Attorney Torion ng 50 billion eh. Kung mag-excavate. So, kumbaga, na-cover na nila yung base na yun. So, kumbaga, parang na-express na nila yan. Oo. Hello, law school ang Jose Maria. May college education. Covered na nila yung bases. Yun na nga lang. Ang dehado talaga dito, it is the government. Kasi, una-una,
you already compromise the structural integrity of kung totoo nagdidig sila dyan, you already compromise the structural integrity of the church. Patong-patong nga siya. Ano na siya? Tapos meron ka pang fruits of a poisonous tree. Bakla, kahit makakuha ka pa dyan ng kung ano. Nila dyan, hindi nila magagamit sa hindi magagamit as evidence. Meron na yan, nangyari nga yan sa Iglesia ni Cristo Di ba may nakuha silang mga baril-baril noon? Na ano siya na fruits of a poisonous tree siya na decision ng Court of Appeals. True. Ayun. Nakakaloka lang. Hi, Mami Laika. Chi, ano yung gusto mong i-share?